Isang mainit na namang usapin at pinakabagong balita mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa ating programa, ating kikilatisin ang makabuluhang kaganapan sa ating gobyerno mula sa politika, ekonomiya, teknolohiya, kalusugan at iba pa. Tayo ay magbibigay linaw at magbibigay kaalaman sa mga mahahalagang isyu na dapat nating malaman at pagtuunan ng pansin. Ito ang magbibigay linaw sa ating mga kaisipan upang maging wais sa pagboto sa mga susunod pang mga eleksyon. Matapos ang matagal na pananahimik nitong si Ping Lacson, bumulaga na nga ang pinakamatinik na mga sikreto ni Kuting mula kay Ping Lacson. Hindi na nga ito ang dating kagalang-galang na nakatahimikan sa mundo ng politika. Sa pag-amin ni Lacson, sa likod ng mga problemang bumabalot sa bansa, muling mababahala ang taong bayan sa balitang ito. Ang kanyang mga salita ay nagbukas ng pintuan sa katotohanan at walang takot na inilahad ang mga pangalang sina Liza Smugs, Chief Lazo, Kuting, Tambaluslos Romualdez at Anthony Taberna na sila nga umano ang mastermind sa lahat ng problema ng ating bansa. Sa sitwasyon natin ngayon, malabo na ngang umayos pa ang ating bansa maliban na lang kung bababa o maaalis sa posisyon ang kasalukuyang administrasyon. Uminit nga ang isyong ito at kumalat na sa mundo ng social media. Ayon nga sa mga netizen, kailangan huwag tumingin ang mga kongreso sa pera-pera lang kundi sa kapakanan ng bayan sa ikauunlad. Napakaliit ng amount iyan at sana di muna ibibigay ngayon kung mayroon man dahil baka mabulsa pa naman yan. Tama po, Attorney Harry Roque. Dapat lang sana nagumanti sila upang maramdaman ng mga inchik na marunong din lumaban ang mga Pinoy. Ako binoto ko si Kuting pero ngayon binabawi ko na kasi akala ko uniteam yun. Yun pala si Liza Smugs at Tambaluslos lang pala ang nasusunod. Kung baguhin ang namumuno, wag na ibalik ang mga namuno at baguhin ang lahat ng namumuno. Pareho lang yan sila. Simula pumutok yung hearing sa Senado tungkol doon sa Maria Pulburon issue, nagsitahimik ang mga Kuting vloggers. Okay yan, Mr. Lacson. Support pa rin kami sa'yo kaysa dyan sa mga senador na kumapit lang sa mga Duterte. Di naman tumulong sa investigasyon sa nangyayari dyan sa Senado. Ang madaling aksyon na dapat gawin dyan ay huwag tanggapin upang maramdaman ng US government makita nila marunong din pala mag-analyze ang Pinoy. Katotohanan, katarungan ang mananaig upang maging tahimik at payapa ang ating bansa. Mawala ang korupsyon, smuggler, droga ng umunlad ang ating bansa. Ulit-ulit lang sila, nakakasawa na pag ginagawa sila napalpak